Pagpalitan natin ang ating mga Biblia at buksan natin ang ating mga Biblia sa Book of Hebrews, chapter 11, verse 30. Hebrews 11:30. Ang topic natin ngayon, the Great Wall. Kapag tayo mga kapatid ay sisilip tayo sa ating bintana, makikita natin mga pader, makikita natin ang mga wall. Kaya sa umagang ito, the Great Wall. Hebrews chapter 11 verse 30. By faith, the walls of Jericho fell after the army had marched around them for 7 days. Sa Tagalog, dahil sa pananampalataya ng mga Israelita, gumuho ang pader ng Jericho matapos silang maglakad sa palibot nito ng 7 araw. Amen. So, may mga pader ang ating mga tahanan. Naalala ko nung ako ay nasa misyon sa Mindanao, kami at ang aking mga young people, mga batang kasama ay nagtayo ng pader. Kahit simpleng pader lang, pero hindi pala basta-basta. Gumawa kami ng bakod dahil takot kami na baka may magnanakaw na makapasok doon sa parsonage. Kaya sa bahay natin, mas inaalala natin safe tayo kapag may bakod, may pader, may wall, upang hindi makapasok ang mga masasamang tao. Kaya ang wall, ano ba ito? Bakit kaya bida? The Great Wall. Bakit bida ang pader? Ano ba itong wall? A structure that divides or surrounds something. At ito rin ay ginagamit to protect para sa mga invaders. It separates one thing from another. Meron siyang border lined. Lalo na sa mga restricted areas. Kailangan may pader. It is used to lend some privacy para naman hindi marinig. Especially yung mga sealed place. Kaya ngayon, may mga bakod. Yung iba, matataas ang bakod ng tahanan. Yung iba naman ay hanggang sa bewang lang. Ano ba itong purpose of walls? To keep outsider out. Para naman hindi basta-basta may pumasok. Dahil kapag walang bakod, ay kahit sino lang. Kaya tingnan nyo mga kapatid, ang bawat kalye dito sa amin, may kanya-kanyang bakod. Hindi ka na basta-basta pumunta doon sa iskina dahil may bakod. Pagpunta mo rin doon sa kabila ay may bako din. Purpose of walls to provide security or shelter. Kaya nga sa panahon ni Joshua, sa binasa natin, ang Jericho ay mayroong bakod at ito ay matibay at makapal. Naalala ko mga kapatid sa ministry, kapag may mga church construction, mayroon tayong mga nilalagay sa bakod natin, mga wall natin, meron tayong mga precast concrete wall. Yung iba naman, ang kanilang mga wall ay made of wood, metal, or tinatawag na stone wall. Yung iba naman ay bricks wall. Kadalasan ang ginagamit dito sa Pilipinas ay hollow blocks. Kaya naranasan ko rin yan kapag ikaw ay frontliner sa ministry at sa mission, kailangan marunong ka ring maglagay ng bakod, mag-file ng hollow blocks.
At meron pa ngang partition wall, work as sound barriers. Ginagawa iyon. Kaya nga ang ating mundo, we live in a world of borders and walls. Kaya nga ang Great Wall of China was built to protect the nation from powerful enemies or invaders. May controversial wall sa 20th century ay ang Berlin Wall in Germany. Sabi nga nila, a wall between communism and capitalism. Sabi nila, a wall between oppression and freedom. Talagang ano yan, no? Ito ay namagitan. Ito ay marka. Hanggang dito ka lang. May mga bakod yan. Pag may mga lupa ka, agad-agad. Dahil tayo naman ay mayroong mga lupa sa church at tayo sa ministry, kapag may mga properties, agad-agad unang sinasabi, kailangan lagyan ng bakod. Kailangan para mamaya, kung hindi natin lagyan yan, ay angkinin ng iba. Ayan. Walls can keep people out and can trap people in. Pwede kang hindi ka mapasukan ng tao dahil sa iyong pader, pwede ka ring hindi makalabas at ikaw naman ay nakulong. Kaya nga sa atin ngayon ay puro parang may mga pader. Kaya sa umagang ito, pag-aaralan natin, una, the formidable wall. Pangalawa, the invincible wall. At pangatlo ay ang Great Wall of Victory. Ano kaya ito? Formidable wall, invisible wall, and the Great Wall of Victory. Una mga kapatid, pag-aralan muna natin, ano ba itong formidable wall? Talagang matibay, impressively large, powerful wall, hindi basta-bastang masisira. Buksan natin ang Joshua chapter 6 verse 1. Anong nakasabi dyan? Sa panahon ni Joshua ay mayroon siyang hinaharap na pader na hindi basta-basta masisira. Joshua chapter 6 verse 1. Isinara ang mga pintuan ng Jericho upang huwag makapasok ang mga Israelita. Ipinagbawal na lumabas o pumasok ang sinuman. Alam nyo mga kapatid, noong unang panahon pala, may lockdown na. Akala natin, sa panahon lang natin ngayon, bawal pumasok at lumabas. Sa panahon pala ni Joshua, sa kanilang laban sa Jericho, ay mayroon ding lockdown. Anong sabi? Isinara ang pintuan ng syudad sapagkat walang taong papapasukin o palalabasin. Kaya nga, mahirap dahil si Joshua na siyang nangunguna sa labanan ay mahirap niyang matalo ang kalaban sapagkat hindi basta-basta ang kanilang pader. Ito'y matibay at talagang kung titingnan natin, imposibleng matalo. Jericho was one of the oldest cities in civilization. Matagal na panahon na pala itong syudad ng Jericho, na kung saan magigiting at matatapang ang kanilang mga mandirigma. It was in a strategic location, kaya walang sinuman na kumakalaban sa kanila sapagkat sigurado na natalo. Kaya nga mga kapatid, si Joshua, paano niya mapapasok at matatalo sa labanan ang Jericho na talagang matibay ang pader? Katulad sa pangyayari natin ngayon, paano natin matatalo ang COVID?
na talagang mahirap. Kung titingnan natin sa tao lamang na pag-iisip, mahirap talagang matalo ito. Invisible enemy. Sa panahon naman ni Joshua, sila rin ay nag-lockdown ang mga taga-Jericho sapagkat mayroon ding panganib. At nahirapan din si Joshua kung ano ang kanyang gagawin. Dahil ang Jericho, it had protected walls, well-fortified walls, at mahirap talaga itong gibain. Jericho was surrounded by two massive stone walls. May outer and inner walls. Kapag ka nasira man yung nasa unahan, ay meron pang isa at hindi basta-basta. Pero ano mga kapatid ang pangako ng Diyos? Ano ang pangako ng Diyos kay Joshua na siya ay sumusunod sa Diyos? Verse 2, Joshua chapter 6 verse 2. Sinabi ni Yahweh kay Joshua, kay Josue, pakinggan mo ito. Ibinigay ko sa iyong mga kamay ang Jericho upang sakupin ito at gapiin ang kanyang hari at magigiting na kawal. Ito'y pangako ng Diyos. Kung titingnan siguro ni Joshua, mahirap matalo ang Jericho, pero may pangako ang Diyos. At ang pangako ng Diyos ay sabi niya, Joshua, matatalo mo ang kalaban, ibibigay ko sa iyo. Ibibigay ko sa iyong mga kamay. Gagapiin mo ang hari at ang magigiting na kalaban. Kaya ang sabi ni Joshua, paano Panginoon? Kung sa kanyang sarili, hindi niya kaya kahit ano pa ang strategy na gawin niya. Subalit, ang Panginoon ay mayroon siyang plano. May pamaraan ang Diyos. Anong sabi ng Panginoon, mga kapatid? Joshua, hindi kayo maglalaban-laban na talagang patayan dahil talo kayo. May mga pana, mayroon silang mga weapons na talagang tagilid kayo. Joshua, ito ang gawin mo. Maglakad kayo, umikot kayo sa buong syudad. Sa 7 araw, umikot kayo sa buong syudad. At sa pang-7 araw, 7 beses kayong paikot-ikot doon. Wala kayong gawin, maglakad lang kayo. Tingnan mo. Gaano kaya kapag nalaman ng mga taga-Jericho ang kanilang strategy, hindi kaya pagtawanan sila? Ano ba itong kanilang plano? Ngayon lang ako nakarinig ng ganyang mga strategy. Pero si Joshua, mga kapatid, masunurin siya. Ang taong masunurin, may pagpapala talaga. Sila ay naglakad, paikot sa syudad sa loob ng 7 araw. Isipin mo yan, kung ikaw ay sundalo, magmamarcha ka lang. Magmamarcha ka lang, paikot. Wala kang gagawin. First day siguro, excited ka pa. Sa pangalawang araw, pangatlong araw, pero pagdating ng pang-4, pang-5, pang-6, pagod ka na siguro niyan. Pero kung mababasa natin, mga kapatid, walang nagreklamo sa kanila. Ang pinapagawa ng Panginoon, ang sabi, maglakad kayo, umikot kayo sa buong syudad. Anong sabi sa verse 6, Joshua chapter 6 verse 6, kaya tinawag ni Josue ang mga pari ng Israel at sinabi sa kanila, dalhin ninyo ang kaban ng tipan ni Yahweh, mauuna ang 7 paring may dalang mga trumpeta.
verse 7. At sinabi naman niya sa mga taong bayan, lumakad kayo, lumigid kayo sa lungsod, at paunahin ninyo sa kaban ng tipan ni Yahweh ang mga sandatahang lalaki. Simple lang ang instruction ng kanilang leader. Ang sabi, maglakad kayo. Hindi sinabing tumakbo kayo, magsasasayaw kayo, gumapang kayo, magsisisigaw. Anong sabi? Simple lang, maglakad kayo palibot sa syudad ng Jericho. Kaya ito mga kapatid, the walk of faith. Everybody say, the walk of faith. Naglakad sila na may kasamang pananampalataya. Alam nyo mga kapatid, yung ibang tao ayaw maglakad kasi nasanay ng sumakay. Ngayon, walang sasakyan. Nung nakaraang araw, ay naglakad din ako. Yung mga Israelites, naglakad din. Kaya nga ang sabi ng Panginoon sa 2 Corinthians 5:7, we walk by faith and not by sight. Kahit mahina lang ang lakad mo, basta kasama mo ang Panginoon, alam mong magtatagumpay ka sa patutunguhan mo, mga kapatid. Naglakad ang mga Israelites paikot sa Jericho. Hindi sila naglakad. Wala silang ibang ginawa. Ang kanilang ginagawa, sumunod lang sa instruction. Tinitingnan ng Diyos kung ikaw ba ay sumusunod. Kaya maganda talaga mga kapatid, may puso tayong mapagpakumbaba na sumusunod tayo sa simpleng command ng Panginoon. Kailangan maglakad ka, sabi ni Joshua, kasama ang pananampalataya, dahil kung wala kang pananampalataya, hindi mo talaga makayanan. 7 araw, lakad kayo, napakalaki ang syudad ng Jericho. At pagkatapos, hindi ka kailangang magreklamo. Naglakad sila ng may pananampalatayang mananalo sila. Hebrews 11:6, and without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Bakit ka sumusunod sa Diyos? Sapagkat alam mo na kapag sumusunod ka sa Kanya, hindi nasasayang ang lahat ng paghihirap mo. Hindi nasasayang ang lahat ng pagpapagal mo, sapagkat may reward ang Panginoon sa buhay mo. Kaya yun ang ginagawa ng mga Israelites, sila ay naglakad. Simpleng naglakad. Siguro nung tinitingnan sila ng mga sundalo sa Jericho, pinagtatawanan siguro sila at nilalait. Ano kaya? Nawala na yata sa tamang pag-iisip ang mga Israelites. Palakad-lakad lang, paikot-ikot lang, ay hindi nila kaya ang aming pader, sapagkat kami talaga ay matatapang, marami kaming weapons, hindi nila kami basta-bastang matatalo. Kaya nga mga kapatid, without faith, kung walang pananampalataya, it is impossible to please God. Hindi kikilos ang milagro ng Diyos. Kaya habang naglalakad mga kapatid, ang mga Israelites ay patuloy na lumalago at lumalaki ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Totoo yun. Dahil kahit ako habang maglakad, may time ka talagang mag-pray sa Panginoon. May time mong iisipin na talagang napakabuti ang Diyos sa buhay mo. The walk of faith. So God's plan for the Israelites to march for 7 days. And on the 7th day, they were instructed to march 7 times. Yun lang, paikot-ikot, maglakad, umikot lang. At hindi lang yan ang instruction ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, maglakad, Joshua, sabihin mo,
maglakad sila, bawal magsalita. Bawal magdaldal. Ha? Grabe. Pag ikaw ay naglalakad, hindi ka dapat magsalita. Ha? Mahirap yun kung wala kang faith sa Panginoon. Dahil likas sa tao madaldal. Okay lang sa'yo. Parang naglalakad ka, basta may kadaldalan ka. Mayroon kang chika-chika, mayroon kang ka-chat, ka-text, ganon. Pero mahirap pag wala. Anong sabi? John sa verse 10, Joshua chapter 6 verse 10, ngunit sinabi ni Josue sa mga tao, huwag kayong sisigaw o magsasalita man hanggang hindi ko kayo binibigyan ng hudyat. Bawal magsalita, bawal magingay, bawal sumigaw, at sasabihin ko lang kung kailan kayo sisigaw at magsalita. Tingnan mo ang instruction. Dahil kung mas maraming salita, mas maraming mali. Kaya nga ang sabi dyan, close your mouth. Zip mo na. Kaya nga pag sinabi ng Panginoon palang instruction, huwag kang magchismis. Ay talaga, ang tao talaga, ang sarap talaga. Ay naku, gusto ko talagang ibalita na ganito, ganyan. May panahon sa pagsasalita, may panahon sa pagtahimik. Anong sabi dyan? But Joshua had commanded the army, do not give a war cry. Do not raise your voice. Do not say a word until the day I tell you to shout, then shout. Grabe, no? Do not say a word. Habang naglalakad kayo, walang mag-ingay, walang Kaya nga sa estudyante sa school, sabi ng teacher, class, keep quiet. Ingay pa rin. Kahit sabihin na, ilista mo ngayon maiingay. Ingay pa rin. Kasi likas nga sa tao ang madaldal. Sa panahon ni Joshua, kung gusto mong magtagumpay at manalo tayo, kailangan team tayo. Kailangan sa team natin, bawal magsalita. Bawal magdaldal. Bawal makikipag-chismisan, makikipagdaldalan. Tahimik para manalo tayo sa ating kalaban. So grabe, kahit na bored na yung iba, naglakad sila, walang pansinan, hindi tayo pwedeng magsalita sa 7 araw. Grabe, ang kanilang pagtitiis. Pero ang nasa kanilang isip, dapat manalo sila. Yun ang kanila. Dahil pag sinusuway nila, matatalo sila. Totoo yun. Simple instruction, pag hindi mo kaya, talo ka talaga. Anong sabi sa Ecclesiastes chapter 3 verse 7? A time to be silent and a time to speak. May panahon para sa lahat. Obedient is a must. Sa panahon ng labanan, bawal matigas ang ulo. Isang pagkakamali, damay-damay na lahat. Isang pagkakamali, talo silang lahat. Ganon din tayo ngayon. Kung anong rules and regulations, kung ano ang sinasabi na wag mong gawin, pag ikaw hindi ka nag-ingat, may dala kang virus, pag uwi mo sa bahay, damay lahat. Kasi hindi ka nag-ingat. May panahon para sa lahat, kaya nga, kahit sa pagsasalita, may panahon sa pagtahimik, may panahon sa pagsalita. Pero sinusunod ng mga Israelita yan. Kahit man imposibleng matalo ang kalaban, but God can accomplish victory in just 1 week. Kapag tayo pala ay sumunod sa Diyos, if we are willing to obey God with all our hearts, kaya niya palang ibigay kahit 1 linggo. Anong nangyari sa mga Israelites noon? Nung reklamo sila ng reklamo sa wilderness, imbis makuha nila ng 1 linggo, na-delayed sila ng 40 years. 40 years ang delayed nila. Dahil reklamo sila ng reklamo, murmuring.
gossiping. Ang dami nilang sinabi, kaya doon sila natalo, doon sila naghirap. Ang sabi ng Panginoon, follow, obey. Kaya nga, to obey is better than sacrifice. Ang ginawa ni Joshua at ng kanyang mga tao, gusto nating manalo tayo sa labanan, sumunod kayo, maglakad kayo, ikot kayo doon sa Jericho. Huwag kayong maingay! Ha? Grabe. Ikot sila. Grabe naman to, ang layo. Dahan-dahan, hindi pwedeng tumakbo, lakad lang. Haba ng linya natin. O, sige, linya. Tiis-tiis lang tayo. Grabe mga kapatid ang pinagdaanan nila. At dahil doon nakita ng Diyos na sila ay may teamwork, nagkakaisa, tearing down the wall. Joshua chapter 6 verse 13. Anong sabi diyan? Joshua 6:13, sa ikapitong libot, hinipan ng mga pari ang mga trumpeta at inuutos ni Josue sa mga tao, sumigaw na kayo sapagkat ibinigay na sa inyo ni Yahweh ang lungsod. Verse 20, ano ang kanilang ginawa? Kaya't hinipan nga ng mga pari ang mga trumpeta at nagsigawan ng napakalakas ang mga tao. Nang marinig iyon, bumagsak ang mga pader ng lungsod at sumalakay sila. Nakapasok sila ng walang sagabal at nasakop nila ang lungsod. Hallelujah! Ang ginawa nila, pag sinabing tahimik, tahimik. Pag sinabing maglakad, maglakad. At nang sinabi ni Joshua, sumigaw kayo, purihin ninyo ang Panginoon. Sabay-sabay silang sumigaw ng papuri sa Diyos at nawasak ang pader sa kanilang pagpupuri sa Diyos. Hallelujah! Kaya nga mga kapatid, kapag kaharap pala natin ang pader sa buhay, mga problema na mabibigat, hindi pala tayo dapat na maging suwail o maging matigas ang ulo. Kailangan harapin natin na may kapakumbabaan sa ating mga puso at isigaw natin ang papuri sa Diyos. We will raise a hallelujah in the presence of our enemies. Magpuri pala tayo. Hindi tayo dapat reklamo ng reklamo, away ng away, tampuhan ng tampuhan, at kung ano-ano pang mga chika o chismis. Dapat pala mga kapatid magkaisa upang makamtan ang tagumpay. Kaya nga mga kapatid, nagtagumpay si Joshua kahit imposible. Nawasak. Anong sabi diyan? Dahil sa pananampalataya, gumuho ang pader. Hindi sinabi diyan dahil kay Joshua, dahil sa Israelites. Ang sabi diyan, dahil sa pananampalataya, gumuho ang pader. Dahil pala sa ating faith, mga kapatid, kaya nating talunin anuman ang mga balakid sa ating buhay. Basta kasama natin ang presensya ng Panginoon. The walls of Jericho came tumbling down. Why? Because Joshua followed God. Sumunod siya. He was a man of faith. He was a man of obedience. Talaga mga kapatid, binigyan siya ng tagumpay ng Panginoon. Yun ang sundin natin. Obedience to God produce wonders. Kailangan pala mga kapatid, sumunod tayo. Obedience is the key to miracles. May mga milagrong mangyayari sa buhay natin. Obedience can move the walls of life. Mga trial sa buhay natin. Kaya ang mga tao, ang mga Israelites, sumunod sila kang Joshua sapagkat siya ang itinalaga na leader. Siya ang commander-in-chief para magtagumpay ang labanan. Mga kapatid, sa buhay natin, kapag hindi tayo sumunod sa ating Panginoon, kapag hindi tayo sumunod sa ating mga leader, talo tayong lahat.
Kapag mayroon tayong ibang agenda, kapag magkaroon tayo ng maraming plano, ito may plano, siya naman may plano, hindi pagkakaisa, ang mangyari, pare-pareho tayong matatalo. Masisira ang plano sa Diyos. Impossibilities become possibilities. Sapagkat nasunod ang plano ng Diyos, Joshua demonstrated deep confidence in the power of God. Kaya nga mga kapatid, do you have that kind of confidence? Meron pa tayong lakas ng loob katulad kang Joshua na bagamat kung titingnan natin kakaiba ang strategy upang manalo, pero yun ay hindi naging hadlang, sinusunod pa rin ni Joshua. Kahit pagtawanan siya. Kaya sa buhay natin ngayon, the invisible wall. The book of Joshua is very relevant for today. Bakit, mga kapatid? Because of this pandemic, a huge wall is built. Alam natin, mga kapatid, kapag saan tayo pumunta, parang mayroong wall. Oy, huwag kang tumabi, dyan ka lang. Op! Ha? Pag nakapila ako nung nakaraang araw, bumili ako ng pagkain. Dyan ka lang, ma'am, huwag kang lumapit. Sabi ko, hindi naman talaga ako lalapit. Takot na yung mga tao, parang may pader, invisible wall. Ha? We are like prisoners. We are living in a spiritual struggles. Pati mga simbahan na hirapan na. Walls exist everywhere. Talagang parang may mga invisible na mga bakod. Hindi tayo makatawid. Para tayong nakulong sa isang invisible wall. Wala tayong kawala. Ha? The walls of our lives are accompanied by pains and sufferings. Itong mga wall na ito ay may kasamang paghihirap, may kasamang mga suliranin. Sabi nga nila, we are now in a hopeless situation. Kapag wala talagang gamot, mauubos tayong lahat. Game over na, sabi nila. Paano tayo? Mamamatay tayo. Our enemy loves to create walls. Our enemy likes to divide us. Gusto ng kaaway, maglaban-laban tayo. He likes to turn us against each other. Gusto niya, mga kapatid, na tayo ay may mga misunderstanding. Ayaw niyang magkalapit tayo. Ayaw niya na tayo ay magkatipon-tipon. Dahil kapag nagkaisa tayo, matatalo siya. Gusto niya watak-watak. We are created for fellowship. Gusto ng Diyos, tayo sama-sama. Subalit ang kalaban natin, mag-iba din ang plano. At dahil ang tao ay nagkasala, because of sin, we created our own wall. Ang kasalanan ay siyang humahadlang sa atin at sa Diyos. Ang kasalanan ang siyang dahilan kung bakit hindi marinig ng Diyos ang ating mga dalangin. Yun ang naging wall natin. Na hindi tayo makalapit sa presensya ng Diyos. Wall divides us. Kaya nga dahil sa mga heartaches natin, sa mga pains natin, we isolate ourselves because of hatred, because of distress, because of stripes. Yung iba, ayaw ko na. Mayroon ng wall. At yun ang gusto ng Diablo. We created our own prison wall. We created high fence. We are afraid. People will see too much about us. Kailangan hindi nila ako malaman. Ganito ang mga ginagawa ko sa buhay. We have many walls in life. Walls of financial troubles. Walls of family problems. Walls between husband and wives.
reason, bakit nag-aaway-away ang pamilya? Imbis magkaisa, pero parang bakit may pader? Hindi na kayo nagkikita, hindi na kayo nag-uusap, may pader. Walls between relatives or old friends. Walls of pride. Walls of loneliness. Gumawa tayo ng bakod. Walls of hatred. Distrust. Fear. Ang tao, marami talagang mga pader, maraming mga walls. Wall of ethnic discrimination. Kami, taga Mindanao kami, kami matapang. Kami, taga Luzon kami. Ako talaga. Taga Bisaya ako. Ako, Waray ako. Ay, ako, Ilonggo. Ay, ako, Bicolano. Ay, ako, iba kaming Kapampangan. My walls of ethnic discriminations. Kasi sila iba yan. Ang tao ay gumagawa ng kanilang walls. Wall of academic standards. Educated people versus school dropouts. Ay kasi kami, nakapagtapos kami, sila naman wala. Iba sila. Parang merong, pader, humihiwalay. Huwag natin masyadong pansinin yan. Iba talaga yan sila. Wall of social status. Kami, mayayaman kami. Sila mahirap. O kaya mahirap lang kami. Mahiya tayo, mayaman sila. Alam nyo mga kapatid, wall of unfulfilled dreams. Ang mga tao din ay may kaharap, wall of sickness or unhealthy lifestyle. Wall of self-centeredness. May mga bakod. Hindi natin alam. What kind of walls are you facing right now? Ano kaya? Ang mga bakod o pader na kinakaharap mo ngayon sa buhay mo. Ang daming mga pader. Ang daming humahadlang sa ating mga pangarap. Mga problema. Kaya nga hindi tayo umunlad sa buhay sapagkat ang daming mga hadlang. Anong gagawin mo kapag maraming hadlang sa buhay mo? If you are up against a wall and don't know how to deal with it, would you move forward or would you retreat? Ano ba ang dapat mong gawin? How to overcome obstacles in life? Katulad kay Joshua, kapag may pader, ano ang kanyang ginawa? Wala siyang ibang ginawa, kundi sumunod sa kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Tularan natin si Joshua. Wala siyang plano na hindi kasama ang Diyos. Kaya ka naging palpak sa buhay, kaya ka nagkaroon ng problema sa buhay, sapagkat sinusunod mo ang plano sa sarili mo lang. Hindi mo kasama ang Panginoon. Kahit imposible man ang mga balakid o pader sa problema mo, akala mo hindi na masolusyonan, dapat mong gawin, sundin mo ang kalooban ng Diyos. Let God be your partner. Number one siya. Let God be your first partner for your plan of action rather than the last resort. Minsan ang tao, sariling plano. Hindi niya pagkatapos pagpalpak saka pa lumapit sa Diyos, wasak-wasak na ang plano sa buhay. Dapat mga kapatid, walk in faith. Dahan-dahan lang maglakad. Kasama ang presensya ng Diyos. Huwag kang magdesisyon na hindi mo kasama ang Diyos. Kailangang isipin mo, katulad kay Joshua, mahirap matalo ang kalaban, subalit nanaig sa kanya ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat alam niya, kapag kasama natin ang Diyos, magtatagumpay ang lahat ng plano natin sa buhay. Hallelujah! Gaano man
mas lalong babagsak ka. Tularan mo si Joshua. The wall is not the problem because God can easily tear down the wall. The problem is ourselves. We trust in our own. Ang sabi diyan, trust in the Lord with all your heart and lean not into your own understanding. In all your ways, acknowledge God and He will direct your paths. Acknowledge Him. We should follow God no matter what. Kahit na sabihin natin, tama ba tong plano? Sumunod ka lang, walang mawala sa'yo. Katulad kay Joshua, maglalakad lang kami, talaga mananalo na kami. Sumunod ka lang sa kalooban ng Diyos. Mahirap mang intindihin yun, huwag kang magplano sa sarili mo. We should act in obedient faith. Kailangan natin sumunod. If you follow God, God will take care of the rest. Siya na ang bahala. Do you have Joshua's kind of confidence in your life? Kaya mo bang gayahin si Joshua? Sa buhay mo, challenge para sa atin. Ang invisible wall ng mga kahirapan sa buhay mo, ang mga balakid sa buhay mo, kayang-kaya mo yan. God gives us wall. He wants to be glorified through our faith in Him. Diyan mapapatunayan ni Lord. Alam mo, pwede namang agad-agad matalo nila ang mga taga-Jericho, pero hindi ginawa ng Panginoon ang milagro hanggat hindi silang lahat sumunod. Hanggat hindi sila sumunod sa instruction ng Diyos na maglakad ng 7 araw paikot-ikot, hindi kikilos ang presence ng Panginoon. Dahil tinitingnan ng Diyos ang puso natin. Handa ba talaga tayong sumunod sa kalooban ng Diyos sa buhay natin? Kaya huwag kang magtaka kapag may mga problema na dumating sa buhay mo. Ang mahalaga, isipin mo kapatid, kahit anumang mangyari, susunod at susunod ako sa plano ng Diyos sa aking buhay. Yun ang problemahin mo sa buhay mo. Hayaan mo ang Panginoon ang may solusyon. Sumunod ka sa Panginoon at huwag ang sarili mo ang sundin mo para matapos na itong lahat. Ang lahat ng mga kahirapan mo sa buhay. How to make that wall fall down flat. Sumunod ka sa Diyos, simple lang. We need to know how to fight. Kailangan ang Panginoon, siya ang ating maging captain of the host. Kailangan siya yung gawin nating leader. We need to know how to follow the will of God. Tuturuan tayo ng Diyos. Problems, trials in life is not the dead end, but opportunity for miracles. Kapag may mga pader ng problema sa buhay mo, ay kailangan mga kapatid, sundin mo ang Diyos. The power of Jesus to break down walls. May plano ang Diyos. Anong plano ng Diyos? Jesus is the Prince of Peace. Kapag walang kapayapaan, talagang magulo. Ang daming mga pader. Pero kapag may kapayapaan, maaalis na ang lahat ng mga walls. Isaiah 9:6, for to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Peace can destroy walls. Kaya nga pag may peace, may mga treaties na pinipirmahan. Armies lay down their weapons. Bakit pa sila maggawa ng walls? Wala namang giyera. No war, no dangers. Kailangan talaga may kapayapaan. And what is real peace? May harmony. Kasama ang presensya ng Diyos. Sa pamilya natin, kapag may kapayapaan, walls between husband and wife will be broken.
Walls between husband and wife stays. Kung wala ang presensya ng Diyos, may balakid, pero kapag may kapayapaan galing sa Diyos, sila talaga ay magkaroon ng pagmamahalan sa isa't isa. Mawala na yung mga misunderstandings sa buhay nila. Physical wall and invisible wall are shattered in the name of Jesus. Kapag kasama natin ang Panginoon sa buhay natin, the walls that keep us from God are gone because of the power of Jesus. Siya nga ang Prince of Peace. Gawin natin siyang kasama, partner sa buhay natin. We can dismantle the wall because God is with us. Hallelujah. Jesus can break down walls of trials and hardships in life. Kaya huwag kang bumitaw sa Diyos. Siya lang yung walls na nag-divide sa atin. From parents to children. Bakit kayo hindi nagkaisa? Mayroong hadlang. Sisirain ng Diyos ang anumang hadlang. Jesus came to destroy all walls created by our enemies. Walls of hatred, walls of sickness, walls of pain and suffering. In the name of Jesus, ang lahat ay tatanggalin ng Panginoon. Jesus removes all walls of darkness in our lives. Galatians 3:28, wala nang pagkakaiba ang Hodyo at ang Griego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Wala nang racial discrimination, wala na yung iyong mga balakid, wala na yung mga bagay na humihiwalay. Binigyan na tayo ng kalayaan, hindi na tayo nakakulong sa pader ng kaaway natin. No problem is insurmountable as long as we have Jesus Christ in our lives. Walang problema na hindi kayang masolve kung kasama natin ang Diyos. No trial is too great to overcome as long as we have Jesus Christ. Hallelujah. Yun lang ang kasama ni Joshua, ang presence ng Panginoon. 2 Corinthians chapter 10 verse 4 and 5. Ang sandata namin sa pakikipaglaban ay hindi makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakakapagbagsak ng mga kuta. Sinisira namin ang mga maling pangangatwiran. Yun ang sabi diyan. Nakakapagbagsak ng mga kuta ang kapangyarihan ng Diyos. Powerful talaga, mga kapatid, ang ating Panginoon. We have weapons sa invisible walls, sa formidable walls, kahit ano pa mang mga hadlang, mayroon tayong sandata. The weapon we fight with are not the weapon of the world, kundi galing yan sa Panginoon. Jesus saved us for the victory. Iniligtas tayo ng Panginoon hindi para maging talunan, hindi para maging biktima, kundi iniligtas tayo ng Panginoon upang tayo ay magtagumpay. Nakasama natin ang ating Panginoon. We are not alone in the battlefield. God is with us. Hebrews 13:5, never will I leave you, never will I forsake you. Yun ang promise ng Panginoon, panghawakan natin. Alam mo ba, habang naglakad si Joshua, dala-dala niya ang pangako ng Diyos. Pinaniniwalaan niya ang pangako ng Diyos. Anong sabi sa Mateo 28:20? Mateo 28:20, teaching them to observe all things
whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Ang sabi ng Panginoon, ako ay kasama ninyo hanggang sa katapusan. Sabi ng pangako ng Panginoon yan. The devil's plan is to keep you locked up, is to keep you locked out from God's promises. Gusto ng kalaban, may pader para hindi mo marinig at makita ang pangako ng Diyos. The wall of sin that separate us from God. Yun ang dahilan. Gusto ng kalaban. Mamuhay ka sa kasalanan para hindi ka makalapit sa Diyos. Parang kinikilabutan ka kapag nakarinig ka ng mensahe. Ayaw mong pumunta sa simbahan. Ayaw mong magbasa ng mga verses. Gusto ng kalaban, may hadlang, may pader between you and God. Pero yun ang misyon ni Jesus dito sa sanlibutan. Si Jesucristo ay pumarito dito sa sanlibutan. Jesus want to destroy the wall of sin. And Jesus can set us free from the bondage of sin. Yun ang mission ni Jesus Christ. He gave Himself for us. He died on the cross for us. Jesus tore down walls to unify us. The walls are gone. Walls of rejection is gone. Walls of desertion is broken. Walls of betrayal is broken. And walls of sickness is broken in Jesus' name. Yun ang mission ng ating Panginoon. Walls created by the enemy will only be broken by Jesus. That's why we need to surrender everything to Him. Christ is our only hope. Kapag humiwalay ka sa Panginoon, wala kang magawa. Lumapit ka sa Diyos. Lumapit ka sa Diyos. Magbalik loob ka sa Diyos. Kumakatok ang Diyos sa puso mo. Lahat tayo ay kailangan manumbalik sa Diyos. Ibalik natin ang ating dating sigasig sa Diyos. Yung ating first love sa Diyos. Lumapit tayo sa Panginoon. He is our peace. Let Him break all the walls of sin in our life. Siya lang ang makakagapi sa lahat ng hadlang sa buhay natin. The wall of sin, the wall of lust, the wall of emotional distress, the wall of sexual insecurities, the wall of guilt. Walang ibang makakagapi kundi ang ating Panginoon lamang. Lahat ng mga balakid na yan ay tatanggalin ng Panginoon. The great wall of victory. Nandito tayo ngayon. Huwag tayong papayag na matalo tayo ng kalaban. The wall of victory. Nung sinabi ni Joshua, sige, sumigaw kayo ng sabay-sabay. Magpuri kayo ng sabay-sabay. At ang lahat ng tao ay hindi nag-aksaya ng panahon. Habang sila ay naglalakad, habang sila mga kapatid ay nakikipagdigma, habang sila ay nakaharap sa malaking pader, sila ay sabay-sabay na sumigaw ng papuri sa Diyos. Yun din ang gagawin natin ngayon. Kapag may problema tayo, sabay-sabay tayong magpuri sa Diyos na buhay. Hallelujah! Praise the name of the living God. Huwag tayong magmukmuk sa tabi. Magpuri ka sa Diyos. Dito, bakit tayo pumapalakpak? Bakit tayo sumisigaw? Bakit tayo may mga instrumento? Dahil yan ang gusto ng Diyos. Tayo ay magpuri sa Kanya upang magtagumpay tayo sa ating paglilingkod sa Diyos. Sapagkat buhay ang Diyos, dapat tayong lahat buhay na buhay sa ating pagsamba sa Panginoon. He died on the cross to break all kinds of walls in your life. Huwag nating sayangin. Inialay ni Jesus Christ ang kanyang buhay para sa atin. Nararapat lamang na papurihan natin siya.
Kaya nga, nung araw na si Kristo ay ipinako sa krus, Mateo 27 verse 50, 51, Mateo 27:50, muling sumigaw si Jesus ng malakas at siya'y nalagutan ng hininga. Sumigaw si Jesus ng malakas. Kaya kapag ang mga tao nag-worship sa Panginoon, huwag kang magtaka. Sapagkat talagang gusto ng Diyos na mayroon tayong cry of victory, war cry of victory. Muling sumigaw si Jesus ng malakas at siya'y nalagutan ng hininga. Verse 51, biglang nahati ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa, nabiyak ang mga bato, nabuksan ang mga libingan, at muling nabuhay ang maraming banal na namatay. Lumabas sila ng libingan at pagkatapos na muling pagkabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod at dooy marami ang nakakita sa kanila. Nung nalagutan ng hininga ang Panginoon sa krus, biglang nahati ang anumang hadlang sa tao at sa Diyos at nagkaroon tayo ng access, nagkaroon tayo ng daan upang tayo ay malayang makapagpuri at makalapit sa Diyos na buhay. Kaya nga dapat gunitain natin ang kamatayan ni Kristo. Gunitain natin nang dahil sa kamatayan ni Kristo, nawasak ang lahat ng hadlang sa ating buhay. Dahil sa dugo, sa banal na dugo ni Kristo, nalinis ang ating mga kasalanan. Kaya isipin natin yan, mga kapatid. Malaya tayong makalapit sa Diyos, nawala na ang hadlang, pinatawad na tayo ng Diyos. Zechariah chapter 2 verse 5, si Yahweh mismo ang magiging pader na apoy ng Jerusalem at ang kaluwalhatian niya'y lukob sa buong lungsod. Nung tayo ay makasalanan pa, may malaking pader na nakahadlang sa atin at sa Diyos. Subalit nung namatay si Kristo sa krus, nasira ang pader na yon. At nung tayo ay tumanggap na kay Kristo, kabilang na tayo sa pamilya ng Diyos at ang Panginoon mismo natin. Siya ang pader na siya ang nag-iingat sa buhay natin upang huwag tayong magalaw ng kalaban. Then I myself will be a protective wall of fire around you. Ang presensya na ng Panginoon nasa loob na tayo ng tahanan ng pamilya ng Diyos. Wala na tayo sa labas. Inside the household of God, we are safe. Ephesians chapter 2 verse 19, consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizen with God's people and also members of His household. Tayo ay napabilang na sa kawan ng Diyos. Tayo, mga kapatid, ay protected in Jesus' name. Hallelujah! Tayo, mga kapatid, ay talagang iniingatan sa buhay na Diyos, sa makapangyarihang Diyos. Kabilang na tayo sa sambayanan ng Diyos. We are protected with a great wall of God. Kaya nga, wag na tayong umalis pa sa kamay, sa presensya ng Diyos. Sa umagang ito, mga kapatid, kung hindi mo pa tinanggap ang Panginoon, sa umagang ito, gusto ng Diyos, tanggapin mo siya sa buhay mo at sabihin mo, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay, bilang Diyos at aking tagapagligtas. Mga kapatid, kapag gagawin mo yan, papasok na ang Panginoon sa iyong puso. At alam natin na kapag kasama natin ang Diyos, siya na ang maging pader natin. Hindi na tayo magagapi ng ating kalaban. Anumang mga hadlang, kayang-kaya yan wasakin ng Diyos
upang siya ang ating maging sanggulan, upang siya ang ating maging sandigan. Si Kristo ang sandigan, di magigiba. Hallelujah! Praise the name of the living God. Glory!